Ang makulimlim. Uulan na naman. At piyesta nga dyan, ang mga palakang bukid kung tawagin. Dahil ito yung panahon naglalabasan sila, nagpaparami. At madami ang nagpupuyat. Para nga ito ay mahuli dahil napakasarap na pang-ulam o kaya naman pampulutan. Exotic nga kung sabihin ng iilan, pero delicacy naman sa karamihan dahil tumatak sa panlasa noong una nila itong matikman at isa na nga po ako dun. At kung mapapansin nyo, hindi na ito umaabot sa mga pamilihan dahil sa taas ng demand. Kahit mataas ang presyo sa mga tabing daan, madami ang nag-aagawan. At dahil maganda itong pagkakitaan, kaya pinaparami na din nila ito dito sa bansang Thailand. May makikita ka na sa mga pamilihan kahit hindi po tag-ulan. At dahil napakahirap nga nito mahanap, may mga napapanood ako kahit yung nakakalason pinagtsatsagaan dahil masarap din daw basta alam ang ginagawa. Pero paalala, huwag basta-basta maniniwala, baka sumikat ka, mapanood kita sa Jessica, sabihin mabait pa naman bata pero maaga nagpaalam dahil umulam ng nakakalason pala ka. Sana magsilbi itong paalala. Pero kung gusto mo talaga itong matikman, daanan mo ako dito kapag pumasyal ka ng Thailand. Ginisa ko lang muna sa sibuyas, bawang at luya nang sa ganon lumabas na ang aroma pagkatapos ko itong malinisan. Kasama ng kalahating pork cubes, pampalasa at sili para pampagana. Tinanggalan ko lang pala ng balat yan para hindi na masyadong extreme sa mga kanayon natin dyan na medyo pihikan. At patutuyuan ko lang muna to kasama ng toyo, suka na pambalansin ng lasa at saka paminta. Sunod ko lang naman pinigaan yung 1 kilo ng nyog at kinuha ko lang yung pinakaunang gata upang sa ganon manuot ang lasa. At saka ko isinama sa palaka pagkatapos nito matuyuan ng katas. Saka ko ito inin-in ng mahina ang apoy at hindi ko na tinakluban. Sa ganitong paraan, magmantika, natutunan ko kay inang. Kung makikita nyo naman yung kulo, anong inam niyang kahit sa bahaw. At baka isa ka sa hindi kumakain yan, pero sa ganitong luto, bakit hindi mo din subukan? At sa mga pure gulay lover na mga kanain natin dyan, excuse me po muna sa pagkakataong ito, titikim lang muna ulit ako ng palaka. Maraming salamat po Ama sa panibagong araw at panibagong biyaya na pinagkaloob dun sa amin. Nilalapit ko po ito na ibasbasan upang sa ganun magsilbi lakas sa aking pangatawan at magamit sa pang-araw-araw. In Jesus' name, Amen. Kain na po tayo. Ang tamis ng gata. Yun agad yung una kong nalasa sa bibig ko tsaka yung anghang. Ito. Grabe, lambot. Sakto-sakto yung kombinasyon ng alat, ng tamis ng gata at saka yung anghang sa bibig. Na may kaunting asim na suka. At baka sabihin nyo din po, masarap yun sa tinola, sa palaya, sinampalukan, at saka yung crispy. Pero yung mga lutong yan po kasi, nagawa ko na lahat. Andiyan lang po sa mga upload ko. Kung gusto nyo panood, scroll down lang po. Yan, ang laki ng hita. Solid ang laman. Wala ka na malalasahan yung lansa. Wala na. Nangibabaw na yung ginamit natin mga sangkap. Makikita nyo naman po, nagmamantika yung kanyang pinakagata. Saka pahid-pahid sa bahaw. Katulad na sabi ko kanina.
At saka sa mga nakakaintindi po dyan, siyempre, hindi ko ubusin lahat yan. Titihan ko yung kalahati. At pagkatapos ko sunduin si na Mrs. mamayang hapon, alam niyo na ang kasunod. Oh. Ang sakit ng kapit ng anghang. Amdam ko yung pawis ay na, palabas na. Parang namumula na yung aking labi. Some drinks muna. Ngayon na. Labas ng pawis.